Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo narin ngayon sa mundo. Ito po ngayong gabi ang ating topic. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kabigat mga viewers na nandito na. Si Sir Raboy, Sir Al Olalia, Sir Al Pachinko, Sir Gis, sis best friend, nandito pala. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ngayon ang ating topic, itong tungkol sa Prime Minister ng Pilipinas. Nandiyan po sa Pilipinas, 2 days pala ata siya dyan sa ating bansa. At bukas ng Sabado ay meron po siya nakatakdang sesyon ata sa Kongreso dyan sa ating bansa. Meron po tayong video, i-play lang po natin para maintindihan natin. Ito po yung video ng balita. Lawmakers hold a joint session every year to hear the President's State of the Nation address. In a rare event Saturday, a joint session will be convened for a foreign head of state, Japanese Prime Minister Fumio Kishida. He will be the 6th head of nation to speak before a joint session of Philippine Congress. Ayan po, nakikita niyo po yung mga nagtalumpati sa ating kongreso ng mga presidente, head of state ng bansa. First time si Kishida, yung Prime Minister ng Japan, magtatalumpati diyan sa ating kongreso. Teka lang po, pakitin natin Sir Gis, andito na siya. Sir Gis. Magandang gabi po. Play po natin yung video, sir. Ayan, nakikita nyo po ba? Yung video, tingnan nyo po, ayan, yung 5 times Congress convened a joint session to hear a head of the state's address. Yung una, yung Indian Prime Minister, President pala, hindi Prime Minister. Ito si Abul Pakir. Tapos Pakistani, tapos Chinese. Si Hu Jintao pala yung number 3, no? Noong April 2005, nagtalumpati ng head of states. Ata to sa Chinese to, no? President Hu Jintao, no? Sir, tapos yung si President George W. Bush ng 2003 at US President Dwight Eisenhower 1960, no? Ayun yung mga limang head of state na nagtalumpati sa ating kongreso. Ika-6 na po si Kishida, yung Prime Minister ng Japan, at siya ang pinakaunang magtatalumpati sa ating kongreso sa Japan, yung sa history nila dito sa Japan, na magtatalumpati sa ating kongreso na Prime Minister nila. First time po. Kaya ito, hindi natin alam kung ano yung na pagkasunduan nila, pero kanina po merong video na inano nila. Hindi, pinag-uusapan pa eh. Pinag-uusapan? 3 eh. 3 po. Meron ngayon sila, yung tapos infrastructure at saka tawag nito, agriculture. At saka yung di ba, defense. Yun nga sa South China. South Philippines. Po. At tapos meron silang RAA na kasunduan, pag na-aprobahan po yun, ika-3 tayo na bansa, no, sa RAA ng Japan. Matinong kausap talaga mga Japanese. Halos may kasiguraduhan yan. May word of honor po kasi sila, hindi kagaya dyan sa atin na hindi na parang China na talagang China, Russia, parang may agam-agam ka pa eh. Yan po kasi ito nga po yung today's topic na nilagay ko, no? Pilipinas at Japan, stars align. Ayan na yung kinakatakutan ng China kasi alam nyo naman po, yung nagpayaman din dyan sa China at nagpa-advance sa economy nila, yung Japan at Amerika, hindi Pilipinas,
Japan at Amerika, no? Doon nila nilagay lahat ng mga factory or mga paggawaan nila. Kaya nga tinawag yung China na ano ba to, factory of the world ata yun. Doon yung doon ginagawa lahat ng mga produkto na sa buong mundo, doon nang ginagawa sa China. Karamihan po doon factory ng Japan at saka ng US. Nagpapaligsahan po sila, no? Kasi mura ang pag ginagawa doon sa China ang produkto, no? Pag ibebenta nila sa bansa nila, pwede nilang mahalan ng konti. Siyempre, kapitalismo ang Japan at Amerika. Kaya yung mga kumpanya kikita, di ba? Yun. Ngayon, umaalis na sila doon sa bansang China at kasi inaano sila, parang hino-hostage yung mga kumpanya nila doon, no? Gustong ipaalam sa kanila kung paano nila ginagawa ang mga produkto. Yung know-how ay parang hindi pwedeng umayaw ang kumpanya doon sa China kapag tinanong sila ng gobyerno ng China, ng Communist Party, kung ano yung know-how ng mga produkto nila kung paano gawin. Kasi ang priority ng China ay doon na lahat yung gagawin doon sa bansa nila. Hindi na aasa sa ibang bansa, no? Yun yung meron silang law na ginawa si Xi Jinping, no? Na law na ganun. Sabihin, parang gusto nilang masolo lang sa kanila. Oo, po, masolo. Lahat ng bagay. Kaya nga yung iba, 'di ba, umaasa ng semiconductor sa Taiwan, doon sa Amerika. Lahat yung gusto nila gawin na sa China lahat. Kasi yung China po, siguro alam niyo naman, hindi naman doon pinaproduce yung hindi dinidesign yung design po sa ibang bansa, pero doon sa China ina-assemble, pinagbubuo lang, di ba? Halimbawa, pag sa computer, yung CPU, kung saan nanggagaling, hindi, tapos doon lang nila i-assemble sa China. Parang ganun. Ngayon, gusto nila hindi na wala ng lahat doon, pati assembling at saka yung design ng produkto, gusto nila made in China lahat. At gusto nila 100% na sa 100% doon sa kanila. Para maging na talaga totoong first world country na. Yun yung goal ng China, no? Pero kagaya nga sinabi nung pinag-usapan natin nung isang araw, yung China is 'di ba yung mga jet fighter nila, yung engine mahina, no? Doon bang gagaling sa doon sa Russia, gusto nilang gawin yun doon na mismo sa bansa nila para yung totoo na talaga silang first world, kasi hindi yan totoo. Peke nga, sir. Doon lang mura yung tao nila doon sa China, kaya doon pinapa-assemble lang. Pero yung design galing ng Amerika, galing ng Japan, no? Pati mga software galing ng Amerika and then China, doon lang ina-assemble kasi mura yung tao, no? Yun lang naman yung China. Kapalit yung Adidas na nasa China. Pero yung materialis nang galing naman ng US kaya nga po. Ngayon ito kinakatakutan nila kasi ito nga stars sa totoo po, yung Pilipinas ang totoo at saka yung Japan, ayan naman na dyan sa Asia na malapit sa Western world, no? Walang sa China, no? Yung malapit talaga culture natin yun. Nasa kultura natin 'di ba? Ang tagal na. Ngayon gusto nilang yung mga Chino, gusto nilang isabotahe ang ating imahe ng Pilipinas sa buong mundo para mapunta sa kanila, no? Sa kanila lahat. Lahat. And then pati nga imahe, kasi yung isa pa pong importante sa isang bansa ang imahe, no? Ngayon, mga investor, pag gusto mong hatakin, imahe po ng bansa ang importante, no? Kasi yun yung kung ano yung paningin, kung ano yung naririnig na sa balita,
doon sa bansa nila, yun yung mapapaniwala nila na ganong uri yung bansa na yun, no? Kaya ito sa atin, ito yung bansa natin, parang wala pa ako nakikita na nagpapaganda ng imahe ng Pilipinas na ating ahensya, no? Yung sa tourism lang, no? Magandang gabi po, sir. Grim Reap. Tama po yung ano niya, yung kaya ito talaga yung totoo. Pag etong Pilipinas at Japan, yung Japan nga po mahina rin yan sa English, di ba? Pero yan po talaga ang totoong nag-umpisa, di ba, ng mga alam niyo na mga produkto na nauuso sa ibang bansa, yung mga Walkman, di ba? Dati yung mga family computer, di ba? Yung mga kotse, di ba? Yan po yung Japan talaga. Tapos nung inopen ang China, yung economy nila, mura yung tao doon, kaya doon nagpuntahan yung mga bansa, no, doon malalaking kumpanya. Malaking kumpanya, kagaya ng Amerika at saka ng Japan, kumpanya doon, no, sa Amerika din. Kasi nagpapaligsahan po yan dati, yung Amerika at saka Japan sa ekonomiya, no? Kasi nung nag-boom yung economy ng Japan, ay yung Amerika gusto ring nag-compete sila, no? Ngayon, pamura-murahan ng produkto, no? Yun yung ng kumpanya, no? Paano mapamura yung produkto mo? Yung pinaka-weight po na pinakamabigat sa isang produkto, para sa mga kumpanya, no, sa business, yung pasweldo sa tao, no. Kung mababa po yung pasweldo sa tao, mumura po yung produkto. Kaya yun. Sa China naman kasi ang nagsasacrifice sa produkto, quality. Ayun nga po, pero mababa quality ng China yung doon po ngayon meron po doong solusyon, ginawa ng Japan, yung mga nag-assemble mga Chinese, pero pagdating sa quality, no, yung quality control, iba yung nandoon sa mga Hapon. Kaya lalabas yung produkto, magche-check yung mga mahigpit talaga, mga sanay na, kaya mga Japanese na empleyado nila, doon yung quality control. Sila nagko-control ng quality. Kaya pag lumabas na yung produkto, maayos na. Yung mga Chinese, yung mga pinapa-assemble lang nila, di ba? Ganun po yung solusyon nila. Pero ngayon, meron chance yung Pilipinas na maging kagaya ng nung ginawa ng Japan at saka Amerika sa China, no? Kaya yung totoo talaga, sir, tayo yung dapat yung mga like-minded countries na kagaya ng Japan, Pilipinas, yung Korea din nga, South Korea, no? Mga demokrasyang bansa, dapat yan. Kaya yan yung magtutulong-tulungan, no? Hindi yung mga kagaya niyan, mga komunista na bansa, China, di ba? Hindi mo iba yung value nila sa buhay, sir. Iba yung value, iba yung ideology, iba yung nila, pananaw nila sa mundo, no? Kaya dapat hindi mo i-align yun, kasi pag ayan nga nangyayari, no, pag lumakas yung bansa at iba yung ideology o iba yung pananaw nila sa mundo, kagaya niya, ayan, China, ay kakalabanin ka rin. Kaya dapat po, ito talaga yung totoo. Yan nga, dapat nga South Korea, Japan, and then Pilipinas, maliban kasi dyan yung iba, kagaya niyan yung Malaysia, Indonesia, iba yung nila, hindi sila totoong demokrasya, sir, di ba? Hindi naman totoong demokrasya dyan dito sa Asia, Southeast Asian countries, ay yung totoo yung Pilipinas talaga, no? At saka yung dito sa north naman, sa taas, yung South Korea and then Japan. Etong Japan po at Pilipinas, pag magka-align po yan, ayan, kagaya niyan, kulang din dito sa Japan ng tao, no? Bata, yung matatanda na kasi nandito, sir. Matatanda na yung mga tao dito. Kulang na siya. Sa atin dyan sa bansa natin, mga pa sila.
mga bata, maraming bata dyan, ano? Sa ating bansa. Kaya, ito chance ng Pilipinas, chance din ng Japan, parang win-win situation po tayo ngayon. Kaya, yung stars align nga. Pag magkasama tayo, siguro, ma-stable yung economy ng Japan. At pati yung ano nila, yung defense din, ano? Kasi pareho din sila na may treaty sa Amerika. At tayong Pilipinas, meron din tayong MDT sa Amerika. Dapat tayo talaga ang magka-align. Hindi nila dapat doon nilagay sa China yung mga negosyo nila. At ngayon lumalabas na iba, mali ang nagawa na paraan. Kasi yung China, alam niyo naman po yan, komunistang bansa. No? Tapos doon mo ilalagay yung mga negosyo mo. Hindi, ayan mangyayari. Pag lumakas yung bansa, ganyan gagawin. Kasi gusto nila, sila yung number one. Yun, tapos, ang problema po sa China, ay yung military nila, ay walang limit. Walang limit, hindi kagaya dito sa Japan. Meron silang Article 9. No? Hindi na nga pwede silang magkaroon ng aircraft carrier. No? Kaya kung ano-ano pinagagawa nila, di ba? Hindi sila pwedeng gumawa ng sarili nilang aircraft carrier. Kasundo nata ng World War II yun. Kasunduan na nila. Hindi, ano yata yan nagkaroon yata ng limitasyon ng limitasyon po. Paggawa ng Japan dahil natalo sa digmaan. At saka yung jet fighter. Kaya doon sila sa UK hindi pwedeng mag-develop sila sarili nila. Merong limitasyon. No, yung kagaya niya, yung China, walang limitasyon. Ayan. Nangyari. Ngayon, yung mga kumpanya na pupunta sa Vietnam, komunistang bansa din yun, mura din yung tao kasi kontrolado nila. Komunistang bansa pero ang daming pumupuntang malalaking kumpanya doon. Kaya kasi yung nakokontrol nila yung tao. Kung ano yung gusto ng nila, gobyerno, yung kagaya sa China din, parang slave. Di ba? Mura yung tao. Walang angal, no? Pero sa huli, ayan yung problema, malaking problema. Masakit sa ulo pag lumago ng mga ganyang klaseng bansa. Ayan po nangyayari, di ba? Ito yung wala ata siya. Diyan ka pa ba, sis best friend? Andyan siya pero ayaw niya po umakyat. Ewan ko lang po. Ito po, ayan yung nagtalumpati na mga bansa, mga head of state sa ating kongreso. Bukas po, Sabado, si Kishida po ang unang Prime Minister na magtatalumpati sa ating kongreso dito sa Japan. Kumakain pa siya. Kongreso ng head of state ng Japan dyan sa ating bansa. Ituloy po natin, sir, no? Sige. Okay. The Senate and House will resume their sessions at 9 in the morning to pass the resolutions for the two houses to invite Kishida and convene a joint session at the Batasang Pambansa at 11 a.m. Here, the Japanese Prime Minister will deliver his speech. Senate President Mig Zubiri personally invited Kishida during the senator's visit to Tokyo in April. Zubiri proposed a reciprocal access agreement between the Philippines and Japan. Here, the two countries will open its doors to each other's soldiers for training. Senate Majority Leader Joel Villanueva says this will be a big help amid China's bullying in the West Philippine Sea. We are in a situation where we need allies, especially superpower countries like Japan na magiging kaalalay natin na may respeto sa rule of law, nagbibigay respeto sa kaibigang bansa gaya ng Pilipinas. Pinapakita nito kung ano talaga yung definisyon ng pagiging isang tunay na kaibigan ng Pilipinas. Hindi kagaya ng ibang bansa na nagpapanggap na kaibigan pero iba yung ginagawa sa sinasabi. Alam niyo po kung sino yon, sir? Di ba yung tinutukoy niya? Yung China. Hindi. Yung tinutukoy niya bansa, yung China. Nagpapanggap na kaibigan, pero iba naman yung ginagawa. Binabangga yung barko natin, di ba?
Alam na siguro ng ating mga kababayan. Kasi yung ang dating turing ni Duterte, nakikipagkaibigan siya. Ay, hindi naman siya tinuturing na kaibigan. Hindi sir, hanggang ngayon po, hindi yung dati. Ngayon, ganun pa rin yung turing nila sa China. Yung kanyang alipores, kanyang mga galamay, at pati siya, di ba? Tapos hanga-hanga siya kay Xi Jinping, at saka doon kay Putin sa Russia. Di po ba? Hindi lang dati, hanggang ngayon. Ganun yung narrative nila. Kaibigan pa rin yung China ng Pilipinas. Hindi yung totoo. Pinagloloko nila yung ating mga kababayan. Gusto mo ibudol pa tayo uli. Nabudol na nga tayo ng jet ski. Gusto niya pang ibudol uli hanggang ngayon. Di po ba, sir? Hanggang ngayon, China pa rin siya. Oo, kaya nga eh. Niloloko lang siya. Ito yung totoong ayaw mangyari ng China kasi yung Pilipinas at Japan, pag magka-joint force po yan, hindi nila alam kung ano mangyayari, no? Kasi kaya lalong magagalaitin na naman yung mga galamay ng China rito sa atin. Opo, kaya nga ayaw nila mangyari. Kaya bukas abangan natin kung anong sasabihin ng mga yan. Yung mga trolls. Yung mga trolls po. Inaabangan na kung nga kanina siya wala kasi ma-out topic yun ito po yung totoo talagang magandang kung kung magtutuloy-tuloy ang ugnayan, malakas na ugnayan ng Japan at Pilipinas. Ko pa yung maganda po to sa bansa na. Nadinig ko pa itutuloy yung itutuloy yung North Rail. Yung pupundohan po. Opo. Itutuloy yata. Pati yung subway po. Pati yung subway, 'di ba, yung pondo yun tuloy. Japan naman talaga ngayon yan. Pero tuloy po siya, 'di ba? Hanggang matapos yan. Kaya yung North Rail na proyekto ni Gloria nung araw. Tuloy yata ng Japan yung ng gusto ng pag nangako po kasi yung Japan, hindi kagaya ng China yan. Iba yung hindi kasi parang pag sinabi halos natutupad. May word of honor po, di ba? Tama ba ako? Tama yung English ko? Tama. Kasi pag sinabi nila, yan po yung maganda. At yan din kinakatakutan ng China kasi hindi nila alam kung ano mangyayari. At baka maano na talaga sila, humina yung ekonomiya nila kasi dyan na sa Pilipinas yung gagawin lahat. Pupunta siguro yung mga investor, mapupunta na sa Pilipinas. Ayaw nila mangyari yun. At totoo na talagang lulubog sila. Kaya nga yung imahe ng Pilipinas sinisira nila para sa investor hindi makapunta sa Pilipinas na magdadalawang isip. Diba? Sana nga pangalagaan ng mga kasi po sir, importante din po imahe. Kaya ginagawa nila, sinisira nila yung imahe ng Pilipinas at dyan, nyo po, obserbahan nyo. Kung ano gagawin niyang mga propagandist nila para sirain yung imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Yan po kasi importante po yan sa business din. Sana ating mga kababayan, yung nandiyan sa gobyerno, nakaupo, maano na yun, ma-input din sa utak nila. Ano ko nga dyan, observer, dapat pangalagaan na ng mga nasa gobyerno natin yung magandang pagkakataon. Dahil kaya nga po Japan, ano yan, kung baga sa mabuting kausap yan, hindi yan nagpapaligoy-ligoy. Kaya nga po sinabi, sir. Yun. Gagawin nila. Yun yung maganda. Para ng ibang puro salita lang, wala naman sa gawa. Kaya nga. Kaya kinakailangan nila ito mga opisyalis natin sa gobyerno. Opo. Samantalahin na nila, magtuwid na rin sila, di ba? Hindi. Kasi lang isipin yung pang-urakot. Pang-sarili nilang interes. Kasi muna nilang unahin yung pansarili nilang kapakanan. Magtiis mo muna sila ng Pilipinas. Diba? Kasi pag lumago yung ekonomiya natin, lahat pati sila mas malaki yung makukurakot nila sa hindi sa gobyerno, doon po sa
sa mga kumpanya. Dyan. Saka lumago na yung nang gusto yung natin, saka na lang sila mangurakot. Oo, kaya nga. Lalong malaki. Lalong malaki. Ay, at least, ano na tayo, maluwag na yung, stable na. Stable under first world na tayo, di ba? Magtiis muna sila mangurakot. Pagkantay kaya mga yun. Hindi natin alam. Kasi sir, wala nang risk pag sa kumpanya sila mangurakot, di ba? Hindi na sa hindi na sa gobyerno. Kasi malaki yung risk nila. Pag sa kumpanya na lang sila mangurakot. Pag malago na kasi yung ekonomiya ng bansa, sir, karamihan po sa mga politician humihingi na lang ng abuloy. Parang yung nila sa kumpanya, sa malalaking kumpanya. Yung parang pang gastos nila sa kanilang party list, sa mga party nila, diba? Doon sa kumpanya bumibili humingi ng abuloy. Ano nga tawag doon? Yung parang abuloy na 'yan, no. Hindi na yung contribution. Contribution 'yun, tama ka, sir. Hindi na kailangan kurakutin yung sa gobyerno na pera sa kaban ng bayan. Doon na lang sila, mabubusog na sila sa malalaking kumpanya. Di ba, sir? Doon lang sila kumuha ng humingi. Di ba? Ganon din sa Japan dito. Yung mga politician nila sa malalaking kumpanya kasi para na sila, hindi na sila makokonsensya, di ba? Kasi hindi naman yun kaban ng bayan, di ba? Sa kumpanya, yun. Doon sila nang hingi ng contribution. At saka isa pang ayusin nila. Opo. Yung natin, yung political stability natin. Tama po kayo. Lalo na, halimbawa, itong darating na eleksyon, kinakailangan gawin nilang talagang napakalinis para at least ma-impress naman yung mga tiga-ibang bansa. Kaya nga po Pilipino pala, medyo nagbago na. Ang nakaraan nilang eleksyon, malinis. Tama ka po, sir. Baka mamaya pagdating ng eleksyon natin, puro na naman balbalan na nangyayari. Kaya nga po, dyan yung bandaraya naman mangyayari. Kaya nga po. Ipakita nilang malinis talaga. Para mas iba paano, ma-impress yung ibang mag-i-impress dito sa atin. Yun. Tapos, sir, kailangan po mag-ingat, sir, sa baka mayroong political natin. magsasabotahe sa bansa natin. Baka isabotahe imahe. Magpapa-impress sa ibang mamumuhunan Pagka ang eleksyon natin malinis. Kaya nga po. Pero pagkaubod ng dumi, ay wala. Walang maiinggan yung pumasok dito sa atin. Kaya nga po sa bansa natin. Kasi pag gumanda ang Pilipinas. Darating na eleksyon, pilitan na nilang maging malinis. Di ba? Pag gumanda naman po yung Pilipinas, pati ekonomiya, lahat tayong mga Pilipino sa buong mundo, dyan din sa Pilipinas makikinabang. Yan ito. Pati magdanakaw, di ba? Sinasabi ko na mas malaki mananakaw. Kasi nila maghintay Kasi sir, pag malalaking kumpanya na dyan, mas malaki pa yung makukurakot nila, di ba? Sa kumpanya, at least hindi na sila makukonsensya na kukurakutin yung kaba ng bayan. Dyan na sila sa mahatak ng mga kumpanya. Malalaki po yan, sir. Halimbawa, yung sa Amerika lang, sa Japan, ang lalaki niya, mga bilyonaryo yung mga tao, di ba? Pagandahin kasi muna nila yung bansa natin. Diyan yung i-target nila. Pas malaki karakutan yan, di ba, sir? Hindi yan bigay na lang yun. Na lang, contribution sa inyong party, di ba? Party list, ganyan, ng kumpanya. Kaysa sa naman yung ng bayan, di ba? Yung kaba ng bayan. Kasi wala silang makurakot dyan sa atin, sir. Kasi konti lang yung mga kumpanya nga dyan sa atin, di ba? Wala naman talagang malaking kumpanya lang nandito sa atin. Pag may maraming malaking kumpanya dyan, magkakakuha yung kontribusyon.
Oo. Diyan sila makakaano, no? Yan yung i-target nila, wag yung kaban ng bayan, no? Makukonsensya pa kayo. Di ba, sir? O dyan. Oo. Meron mo yung malalaking kumpanya na umalis ng China, no? Lahat lumipat sa Vietnam, no? Ito po. Isa man lang, walang pumunta rin sa Pilipinas. Kaya nga po, yung wala pa ba kayo napansin? Yung malaki pakinabang ng mga Pilipino, nung yung BDO ba yun? Oo. Yung malaki ang kinikita ng gobyerno diyan. Di ba? Yung problema lang, yung kapalpakan lang po. Yung po. call center, Call center po, di ba? Ayun, yung malaking pakinabang sa atin yun, sa mga Pilipino. Kinikita ng gobyerno diyan. Kaya nga po, maliban lang sa sa yung tingnan mo yung kapalpakan na nagtatag niyan ng call center. Sino po, sir? Kaya nga Pero itong Pogo, kapalpakan ni Duterte to, di ba? Yan. Puro kapalpakan niya. Na tulong niya, kademonyohan niya na lahat ng mga ginagawa ay yung pinapasok noon. Puro kademonyohan. Kaya nga po, sir, di ba? BPO pala. Ayun, tama si BPO. Ayun. Ito yung Japan, ingatan at mag-ingat sa magsasabotahe dyan sa bansa natin, Hindi isasabotahe yan. Hindi mo ba na may bagong balita ngayon na yung po? Ano po, sir? Maraming espiyang kumakalat dito. Espiya ng China. Sir, hindi ako naniniwala doon. Lang yun, para tinatakot lang yung mga Pilipino. Hindi yun totoo nga, di ba? Ako naniniwala doon kasi napupuna ko ganito lang yun, Ano po? Alam mo ba yung mga trabahador ng Pogo? Ng Pogo? Puro Chinese yun. Hindi na halos nakukontrol ang mga yan. Ang dami niyan dito. Malay mo baka may humalo na yan dyan. Kahit may makahalo, yung mga pulis natin matitindi. Hindi, ang ibig sabihin. Kukurakutan yan, magbayad ka. Ibig sabihin, nag-i-espiya ang mga yun kung nasaan yung kahinaan natin. Lahat na natin nun, siyempre, ini-espiya nila yon. Walang iniwan yan nung panahon ng Hapon Sir, para po sa akin, may mas matinding espiya dyan sa bansa natin ng China. Alam niyo po kung di ba, nandun sa south natin, doon sa, alam niyo na kung sino, di ba? Pero isa pa nga, vice presidente pa ata natin yung isa. Di po ba? Yan ang medyo ingatan natin ngayon. Kung gusto nilang sa China, yung ating information, marami na dyan sa gobyerno natin. Ito si Lady Bird. Magandang gabi po. Sis Lady Bird. Ayan yung natin, sir, pero dapat ingatan na to, sir. At saka dapat lagi na niyang pagkakataon na natin yung natin sa Japan tapos dapat diyan sana gawin yung mga production line ng Japan sa Pilipinas at yung mga Pilipino din i-open na sana nila yung Japan sir. Dapat bukas ng planta Toyota rito. Kaya nga. At saka dati lang Toyota rito, simple plant lang tanggalin na nila yung visa, di ba, sir? Para marami ng mga Pilipino dito makapunta. Pero mas maganda nga talaga diyan yung gumawa ng production line yung mga kumpanya ng Japan tanggalin nila doon sa China, ilagay nila sa bansa natin, di ba? Ayan yung pinakatotoong magpapalago sa Asia, at hindi naman sila, yan yung totoong mga demokrasya, yung tayo yung number 1. Yan South Korea and then China is na yan, pareho na po yung like-minded countries na natin yan. Yung Singapore, nagdududo ako parang maraming ng China yun
Malaysia, Indonesia, parang iba talaga yung like-minded countries na yung demokrasya, di ba? Ang dapat na magpakatulong yung mga opisyalis natin sa gobyerno. Yun nga yung problema natin sa gobyerno. Yung mga yung mga pansariling interest. Pansariling kapakanan nila o pansariling ambisyon. Mag-ambisyon sila ng pangkalahatan. Oo, kaya nga. Para lahat tayo, no? Hindi lang para lahat tayo. Hindi, karamihan kasi mga politiko natin nag-aambisyon para lang sa kanila eh. Para lang sa kanila, sa pamilya nila. Sa pamilya nila. Yun naman po yun eh. Ituloy po natin to kaya, sir. Para sa lahat. Sa lahat na. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo lahat eh. Hindi yung gusto nila, sila lang makaka akyat doon. Kaya nga po. Tayo dapat umakyat. At saka lahat ilahi natin yan, di ba? Papaganda yung imahe, di ba, sir? Nakakasawa na yung Pilipino, yung image ng Pilipinas masama. Nakakahiya, di ba? Tuloy po natin kaya to, sir. Meron pa, hindi pa tapos eh. International studies expert Renato De Castro says Japan is an important security partner and source of vessels, radar, and reconnaissance aircraft. He says the two countries share one goal, a free and open Indo-Pacific region. Di ba? Pareho po natin yung international rules-based di ba? Ano matawag dito? Na pag-iisip, pananaw. Pareho po natin sila, Amerika, and then yung South Korea, karamihan naman bansa pareho sa atin. Yung China lang, tsaka Russia, tsaka North Korea, Iran, mga ganun. Panin ko, Arab world, pareho din yun. Hindi yan demokrasya, di ba, sir? Karamihan sa Arab world, mga Islam, gusto nila Sharia law, di ba, sir? Hindi yung yung i-play na po natin, sir, baka may magalit kasi. There is a historic rivalry between Japan and China that began during the Sino-Japanese War in 1894. So that rivalry is still ongoing. Japan's role at this point in time, of course, is to balance China, to prevent China from dominating not only the West Philippines, the South China Sea, but the whole of Southeast Asia. And in a way, our interests converges with Japan. De Castro adds, Japan is a big boost to the country's economy. Japan is the most important, nation when it comes to investment and when it comes to official development assistance. Many of the big-ticket infrastructure projects are being funded by the Japanese. So it's not China, despite China's promise of $24 billion in 2016. Those money never entered the country. It's Japan that has basically put its money where its mouth is. Japan is the Philippines' biggest source of official development assistance for various projects. That's over 7 trillion pesos over the last 2 decades, or 70% of the country's bilateral loans. House Speaker Martin Romualdez says the House is exerting all efforts to prepare for hosting Kishida. He's optimistic the countries can improve their cooperation for the betterment of Filipinos. Amor Santos, CNN Philippines. Di ba, sir? Iba yung di ba? Iba yung totoo talaga nating nakukunan ng pera. Yung ang Japan, hindi naman China eh. Yung nakakakuha na ng pera sa China, yung mga nila, mga trader sa bayan natin, di ba? Yung mga nila, mga kakampi, mga collaborator ng China, yun lang ang kumikita. Yun lang nakakakuha ng pera sa China. Pero yung bansa natin, yung kabuuan ng Pilipinas, doon sa Japan. Yun po yung kinaiba, sir. Ito na po yung ngayon eh, sir, yung kanina na yung agreements. Ayun yung napanood nyo na ba to, sir? Saan? Yung ito, napanood ko yan. Yung nagsasalita sila, yung nag-usap na sila yung pagkatapos nag-uusap, natatawa nga ako kanina sa pag-uusap nila dahil na alam ko ang focus ko doon sa interpreter. Kasi sa loob-loob ko paano mag-uusap ngayon tong dahil hindi naman marunong mag-English yung Hapon eh. Hindi sir, na po to. Yung tapos na yung usapan nila. Pala na ng Prime Minister si
Yung interpreter, yung babae. Yung babae, nakita ko po. Ito po yung pagkatapos ng meeting nila. I-play ko lang po kaya sandali. Ito sa RTB Malacanang. Malacanang mismo na ano to. Play lang natin, sir. Teka lang. Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. ご列席の皆様、フィリピン Tapos na po yung ano nila, usapan nila dyan, di ba? Inaano na nila yung ang mga pinagkasunduan nila. Sinasabi na nila sa dyan. His Excellency Kishida Fumio, Prime Minister of Japan. また日本の岸田文雄総理大臣閣下。 Meron pong translator, di ba? Naintindihan ko po yung Japanese. Naintindihan niya? Oo. Lahat ng sinasabi nila, naintindihan ko. May we invite the members of the Philippine and Japanese delegations to take their seats. フィリピンと日本の参加者の皆様、ご着席ください。 May we invite the President and the Prime Minister to witness the exchange of notes for the official security assistance from Japan to the government of the Republic of the Philippines and for the non-project grant aid on the acquisition of construction equipment for the road network improvement, implementation, and disaster quick response for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 日本によるフィリピン共和国政府に対する政府安全保障能力強化支援の文書の交換。 Pero sir, ang haba po nito dito na lang sa mga pinag-usapan nila, yung pinagkasunduan pala. Saan ba yun? Dito pala, dito pa, dito. Dito ata yun 文書の交換をお願いいたします。 Ayan. Ayan na yung agreement, sir, di ba? Thank you, Secretary Manalo and Ambassador Koshikawa. マナの大臣、越川大使、ありがとうございました。 Andiyan na po si Sis Best Friend. Pakyatin lang po natin. Inaya ko na nga eh. Ayan na po. Sis Best Friend, dito ka sa... Teka lang ipapalit ko kayo. Tapos Sis Best Friend dito. Ayan, Sis. Ano yan? Aso yan. Dalawang araw. Magandang gabi, Sis. I-play lang kaya natin yung yung video natin. Ayan na. Natutulog na yun. Natutulog na yung aso. Sino ba yan? Naka-sunglass tayo. Sorry, play. Ayan na yung nilagdaan po nila ng mga kasunduan. Sir, ito po yung mga nilagdaan nilang kasunduan, di ba? Ito na yung nagtalumpati na sila. Tapos na po yung usapan nila, pero hanggang bukas po ata yan Kaya matagal siya dito Maraming Kishida Fumio will join us later. Esteemed ministers and officials of both the Philippines and parang teka lang, huminto po siya nag-ano siya. Sir, nandiyan pa po kayo? Huminto Huminto yung yung video. Ito na siguro. Wait. Ayaw po mag-play. Pero ayan po yung pinaglagdaan nila kanina na mga kasunduan. Mga kasunduan nila. Kasunduan ng Pilipinas at saka ng Japan
Yung bukas po yan, malalaman natin sa mga mainstream media na. Hindi po ba, sir? Oo. Lalabas naman bukas yan. Oo. Yung China, wag lang China. Sabi ni Sir Raboy. Yun yung problema natin kasi pag siguro sir, isasabotahe ito ng China, no? Kung ano yung pagagawin yan. Para wag nating makasirain yung imahe natin sa mga investor, no, na pupunta sa bansa natin. At sana mag-ingat at mapagmasid ng ating mga kababayan at ating mga watchers dyan, di ba, sir? Yung sa gobyerno. Andyan sa ata si best friend, ayaw naman magsalita. Ay, natutulog. Nakakapiling ko, wala naman ako alam dyan. Ay, natutulog yun. Natutulog. Naka-sunglass po na yun. Ba't ganyan yun? Hindi dito na po tayo sa mga pangyayari na nagaganap ngayon sa bansa natin, sir. Ito sa ano ko, screen share. Dito. Ayan, Ano tong wala po ba kayo napapansin dito kay Gatchalan? Ano ba to? Makabayan ba talaga to, sir? Peke. Peke? O... Gatchalan? Oo. Ay, ano yan? Maka-Duterte yan. Kaya nga, ayun, Japan Prime Minister visit will lead to stronger economic security ties to, parang hindi natin alam kung sino yung para sa Pilipinas, sir. Ano po? Ayun na. Hindi na kailangan ng China ng mga spy. Nandiyan na sa gobyerno natin, yung sarili nating mga nakaupo sa gobyerno yung makapili. Ang sinasabi ko sa iyo maraming kumakain na spy dito sa gobyerno na nga mismo, sir. May spy na. Ayan na nga, hindi sarili na nga kababayan nga natin mismo. Ba't pa nila kailangan magbayad sila ng spy? Ayan na nga Duterte yan. Kaya nga alam nyo naman yung mga Duterte, di po ba? China yun Pag sinabing Duterte, China. Yun na yung palusot pa sila Ano kaya paano kaya ma-explain ng mga DDS, no, sir? Yung amo nila. Ayan maka-China, no? Paano nila mapagtanggol yung mga Duterte? Paano kaya? Parang hirap na rin sila ipagtanggol kasi ang mga sumusuporta sa China ay at mga traidor ng bayan. Pag sumusuporta ka sa traidor ng bayan, traidor ka rin, di ba, sir? Ganun ka-traidor. Bukas pa po yung Sabado, yung Kisida to address Philippine Congress, bukas po yan. Magkano siya sa joint session? Sa bansa sa Kongreso po bukas. Ano po to, sir, alam niya po to si Tycoon Francisco Chio Laurel Jr. Ay, sus. Ano yan? Yung bagong agriculture, secretary? Oligarch yan? Oligarch. Ano po yung connection nito kay Hernand ba yun? Tio Laurel? Yung... yung bagong secretary ngayon ng agriculture? Si Laurel? yung Tio Laurel. May yung ko ditong maka-China rin na isa na Tio Laurel yung yung apelyido yung si Hernand na yun. Tawag dito. Isa sa mga pinakamalaking donor yan ng eleksyon ni Marcos. Tio pala. Malaking ambag niyan. Si Tio Laurel na yan. At saka yan, yung bilyonaryo yan ang negosyo niyan, mangingisda, fishing.
Malalaki ang mga barko niyang pangisda. Sila may-ari ng Frabel at saka yung yung meron din sila yung mga sa electric power plant. Di ko lang alam kung hydroelectric eh. Hydroelectric. Yun. May connection ba to sa China? Yaman yan. Yun lang yung mangyayari dyan sa nilagay niyang secretary na yan. Wala mangyayari dyan. Hindi naman alam ang buhay ng mahihirap niyan eh. Kaya nilagay niya yan dyan para lalo silang yumaman. Ganun ba yun, sir? Yan, eh. Walang gagawin yan, di yung protektahan negosyo nila. Tingnan natin kung ano yung bababa kaya yung mga bilihin dyan sa atin at saka yung mga lang, pagkain, no? Yung makita mo sa itsura lang talagang hindi makahirap eh. Hindi makamasa eh. Oligarch. Si Gatchalian, China supported din yan. Yan ang na-link sa China military na di natuloy sa fuga. Ay, shit. Hindi na kailangan ng China ng magpadala pa ng sir? Ng spy or ayan na sa gobyerno natin eh. Di ba? Mahirap pa magpadala, mahal pa yung mga spy. Ayan na, sa gobyerno natin eh. May magagawa na sila. Ay, no. Wala na. Na-infiltrate na nila yung ating bansa, di ba? Ang dami kasing rito eh. Isabotahe. Kasi ng China, nasa gobyerno na eh. Kaya nga po, di ba? Hindi na kailangan magpadala pa. Andyan na. Nasa gobyerno na eh. Na-infiltrate na eh. Mas padali. Kaya si Marcos, kumbaga sa wala eh. Hindi talaga kayang pangungunahan eh. Hindi po. Hindi niya kayang tumayo na presidente. Wag lang, sir, baka mas mabuti na si Marcos diyan kaysa kay Sara Duterte. Alam niyo na. Mas mabuti na yan. Kanya lang. Wala siyang sariling Huwag tayong magpapalinlang sa mga gusto nilang siraan. Natin ngayon, walang sariling disposisyon. Gusto siraan ng sa kanya manggaling mismo. Sir, gusto nga nila matanggal, di ba? Tapos palitan ni Sara. Huwag kayong magpapalinlang kasi gusto nilang ganun, titirahin nila si Duterte, si Marcos ng tirahin para mapalit yung mas maluba, di ba? Sir? Kasi ganun yung napapansin ko, naobserbahan ko yung mga DDS eh. Marcos lahat na target tinitira nila. Tapos gusto nilang hindi sila nagpapalata na DDS sila. Kunwari mga pink or mga pero pare-pareho lang yan. Gusto nila tanggalin. Pero ganito po yan, sir eh. Gusto nilang tanggalin din si Sara at saka si Marcos, no? Isabay nila. Pero sa tunay, hindi papalit lang yan si Sara. Kaya mag-ingat. Hindi eh. Kasi kung halimbawa naman eh. Kung halimbawa naman anong mangyari kay Marcos, si Sara naman talaga papalit. Kaya nga. Ay, saan kayo? Pili kayo. Ayaw din naman natin, pero yan yung pinakakalat nila para sinasabotahe nga. Hindi nga. Gusto nilang isabotahe yung bansang Pilipinas. Yung problema na pati yung Pilipinas na papasama, no? At wala silang pakialam, di ba? Inaano na nga ni Duterte na umano sa gobyerno, lumaban yung mga military tsaka mga pulis, di ba, sir? Hinihikayat niya na ata eh. Alam nyo na. Alam sino tatayo nila. Di siyempre yung vice presidente sasabihin nila, di ba? Yung mga eto, sir, maniniwala ka ba dito, sir? Tingnan nyo. Nababasa nyo po sa ulo ko, tingnan nyo.
Nakikita nyo? Paulo Duterte na, ano to? Keen. On running for senator? Oo. Maniwala ka ba dyan? Wala na yung mga Duterte, mga alam nyo naman karamihan na Pilipino, alam na natin yung mga ano yung mga yan eh. Huwag nyo nang anuhin pa. Tama na. Sawa na. Anuhin lang yan, mga makachina. Traitor ng bayan, di ba sir? Kahit ni isa sa kanila na magpamilyang Duterte, wala talagang nagpapahayag kontra China. Obserbahan nyo po. Wala. Ano yung ibig sabihin nun? Papaano nyo may paglalaban ang mga Duterte pagdating sa dyan sa usapang West Philippine Sea at saka kontra China? Paano nyo ipagtanggol yan? Ano yung mga ganyang klase, uri ng mga Pilipino na dyan sa gobyerno na makachina? Ano? Di ba sir? Oo. Ano sila? Ano sila sa bansa natin? Di ba, ayan nakikita nyo na inaapi ng China ang ating bansa, no? Binabangga pa yung ating barko, Coast Guard. Ano, sinisiraan tayo sa world community. Hindi po ba, sir? Binabastos yung Pilipinas. Ano pa yung tawag natin dyan? Tapos yung mga yan na yan, sinusuportahan pa nila, kaibigan pa nila yung China, di ba? Yun yung sinasabi nila, kaibigan ng Pilipinas yung China. Hindi kaya inaabuso tayo ng China. Gawa nung marami silang kakampi rito sa atin eh. Matataas pang katungkulan sa gobyerno. Pero sir, kung isipin mong maputi, kung makabayan ka, no? Nakikita mo na yung news, no? Pati yung ating Coast Guard sa mga forum na yun, sa mga ano na yun sa mundo, ano, yung mga usapan, no? Binabastos yung Pilipinas, ginagawa, sinabihan nga tayong barbarian, di ba? Anong klaseng kaibigan yun? Nakataya na yung kinabukasan nila sa China. Anong sa China sila? Ano yung tingin natin sa kanila? Traidor ng bayan, di ba? Makapili. Dapat yan, magsialis na rito. Dapat nga yan, hinuhuli. Tapos ng bayong sa di ba sir? ng sako na may 2 butas, di ba? Dapat takpan ng sako. Sa bayong. Bayong. Plastic na lang mo. Garbage bag. Kasi yan yung nila eh. Sinisiraan na, binabastos na yung ating bansa. No, sasabihin mo pang kaibigan pa rin? Kaibigan pa rin ba yan? Sinong gago? Sino maniniwala dyan? Yung mga DDS siguro. Tanungin mo. Paano mo ipagtanggol mo nga yan? Ano tawag dyan sa mga traidor ng bayan, di ba? Bakit nasa gobyerno sila walang pahayag kontra China? Di po ba, sir? Nasa gobyerno yan, ha? Dapat nga yung, di ba sila yung makabayan talaga, no? Patriot na mga tao, no? Patriot, ano yun? Hindi po yung missile, ha? Dapat sila yung nasyonalismo talaga. Dapat, no? Nga, yan ang ipala sa Patriot missile, kaya ano ibig sabihin? Ano tawag sa uri na nakaupo sa gobyerno mga ganyan tao? Ano? 'Di ba? Traidor lang. Ipagtanggol nahirapan na rin siguro mga DDS ipagtanggol tong mga to na to. Kasi sila traidor nga, no? Kung sino ang sumusuporta sa traidor ng bayan, traidor na rin 'yun. Iba, alam ko hindi naman sila lahat na makapili yung karamihan din niya sa DDS, mahal din yung bayan, pero pag ganyan na yung ipagtatanggol nila, siguro mag-iisip na sila, no? Pero mo na isipin mo naman dyan sa Senado natin, sino maka-China dyan, dami nila. Kaya nga po, ano yung tawag doon sa kanila? Tingnan mo sa Senado natin, sino maka-China dyan? Si Gatchalian, si Robin Padilla, si Bato,
Tolentino. Di ba? Bongo. Si Bongo. Ang tansya ko dyan, mga 8 hanggang 9. Pero mo yun. Kaya nga po, sir. Puro maka-China yun. Kaya nga. Hindi lalakas ang loob ng China. Ay, nasa ating mga kababayan na po, di ba? Sila na tumingin. Mahal nyo ba yung bayan nyo? Ganyan ba yung dapat na iupo natin dyan sa gobyerno, mga ganyang klaseng tao? No? Kung sino magsipag-asta ang mga yun, nakala mo kung tunay na maka-Pilipino. Kaya nga. Fake. Ayan na po, sir, yung ito lang yung ano ngayon mga pangyayari sa bansa natin Comelec, ano to? Parang sa barangay po, di ba? Ito lang po ngayon yung nasa sa Google News. Not keen on running for senator. Di ba senador na yan, sir? Hindi pala, ano pala siya? Kongresista po, di ba? Congressman yan. Congressman. Ay, nako. Magising na dapat yung mga Pilipino, no? Wag nyo nang... Kapatid na yun, yung isa mayor. Lahat ng maka-China, wag nang iboto. Wala silang karapatan na tumira sa bansa natin. Doon na sila sa China. Di po ba, sir? Dapat. Lahat ng maka-China at sumusuporta sa China, walang karapatang tumira sa Pilipinas. Di po ba, sir? Umalis na kayo. Ganyan naman yan Di po ba? Totoo ba yung sinasabi ko? Mali ba ako, sir? Tama naman, di ba? Ayan, no? Tapos sinasabi pa ng China, ayan, no? Tayo pa nag-i-intro doon sa Baho de Masinloc. Sa kanila daw yun, sir. Lahat naman halos naangkin nila ano pa yung sasabihin ng mga sumusuporta dyan sa mga Duterte? Ano? Kaibigan ba yan ng Pilipinas? Kaibigan ba yung China? Yung mga sumusuporta sa China, kaibigan atin ba yan? Pilipino ba yan? Di po ba, sir? Oo. Hindi na nagsasalita si sis best friend Wala naman kasi ako sasabihin Ano sasabihin ko? Pinag-usapan lang namin yung tungkol sa Puga. Ano Puga? Sis? Yung Puga Island. Puga Island? Ano yun? Yung ano? Yung kay, Gatchalian? Ayun yung Gatchalian. Saka agad yung nandito, sir, Parang, ano na yung, maglilik na yung... Ang Gatchalian naman kasi Chinese yan yung maglilik doon sa China yung ano natin. Hindi, ang mga Gatchalian, Chinese yan. Chinese, dugong Chinese yan. Kaya, pero hindi naman po siguro, sir, lahat ng mga Chinese, pabor din sa gobyerno nila. Chinese yan, si Gatchalian. Kasi karamihan din, di ba? Tumatakas nga doon sa China, papunta sa ibang bansa. Ayun. Siya, more on pro siya sa nila. Tingnan mo kung anong nakikinabang ngayon doon sa umupo siya na senador. Ang power nila, tingnan mo kung nasaan. Puro nakalike pabalik sa kanya. Kahit yung Sibuyan, di ba? Nalilink din yung pangalan nila dyan. Tapos yung mga, yung reclamation o yung mga pangalan na nalilink sila doon Wala ba silang iniisip sa interest lang nila, hindi interest ng Pilipinas, di ba? Parang ganun yun. Interest ng pamilya nila tsaka business, negosyo, no? Yan yung tsaka sir, na po ako sa Comelec natin doon sa di ba, sa voting machine ng Pilipinas, baka tong mga to na to. Kaya dapat yun, baguhin kasi baka next election na naman,
Yung mga, lahat na siguro, makachina na yung maboboto ng machine. Sigurado. Kasi sa ngayon lang. Hindi tayo yung machine ang boboto. Nagkakaroon na sila ng mind conditioning eh. Diba? Kaya nga po. Panay na ang labas ng survey. Puro lahat ng lumalabas puro maka-China. Kasi walang dapat aksyonan na to Walang umaano sa ating mga kababayan, di ba? Lahat nila mga maka-China, no? Mga tuta. Di ba? Kinokondisyon na nila yung sambayan ng Pilipino. Dahil parang nangyari nung nakarang eleksyon. Kinondisyon na nila na di ba, laging survey nun ganong kataas ang lagi ang labas nung kay Marcos, lagi nasa itaas di ba? Halos di man lang makadikit si Robredo nun Laging nandun nasa itaas tama nga, nung lumabas ang resulta ng eleksyon, landslide niya, alayo na ako kalahati. Ganon din lumalabas din sa survey. Akala ko po ba na na yung sa Comelec? Di ba pinaglalaban niya nila? Tapos na Nila Sir Toto, di ba sila Kainso? Kung talagang maano lang talaga ang oposisyon, hindi lang nagkaisa Kasi kung talagang tutuusin mo, sa labanan naman na talagang laban ng totoo, hindi na po pwede yung puro na lang. Pero mo nung lumabas yung resulta bumulusok puro si Marcos. Ang kalaban niya, hindi man lang, ang ibig sabihin, hindi man lang hindi man lang nagpalitan ng lamang. Okay. Nung unang oras, diretso. Diretso. Si Marcos lahat. Si Marcos na. Hindi man lang nakaungo si Robredo Kung sa tunay na labanan yan, maski pa paano, nagpapalitan ng taas, hindi ba? Ay, hindi. Dapat po, karamihan na... Pag-umpisa pa lang ng bilangan, ando na siya kaagad sa itaas. Pero sir, alam na po natin lahat yan Alam natin ng mga Pilipino. Pero bakit walang aksyon? Walang dapat narinig yan ng Comelec. Alam na natin lahat May pagdududa yung mga Pilipino. Dapat baguhin na yung yung smart magic na yan, di ba sir? Tanggalin na yan. Sinong nun, kaduda talaga yun. Nagdududa, pag may pagdududa, wala na. Dapat baguhin nyo na yung style nyo, di ba sir? Pero saan ka natatakpan? Comelec, dapat pinapakinggan nila yung boses ng taong bayan. Pakinggan nila yung boses ng taong bayan kasi pag may pagdududa na, wala na. Bakit pinagpipilitan pa rin nila? Di ba? Gusto pa talaga nila sir siguro yung magalit yung taong bayan sa kanila, no? Yun yung hinihintay nila. Kung baga sa boxing, hindi mo na nakasuntok yung kalaban Hindi nakasuntok Hindi na nakasuntok si Robredo tingnan natin sa sir etong 2025. Pero si Sir Toto Kausing, mag-aano ba talaga senador? Sir? Tatakbo lantaran na niyang sinasabi Mari ba nang atras pa yan? Ako sir, boboto ko siya dito pwede yung boto. Baka ang problema nga baka iba yung lumabas, di ba sir? Wala nga, sa survey nga, may isa mang oposisyon, walang pumapasok Walang pumapasok, Oh my God. Kaya nga, kinokondisyon na nila yung kinokondisyon na nila yung isip ng tao. Kasi, nakakasanayan sa makina. Kasi ganito lalabas. Ando doon na yan. Kaya paglabas ng resulta, kung ano ang lumalabas sa survey, yun ang lalabas sa resulta. Namamanipula na nila Yun yung problema natin. Kaya kita mo, ang aga-aga pa may survey na. Kaya nga, no, sir. May survey na ang aga-aga pa. Ang aga-aga pa may survey na. Pati presidente may survey na
Pa-survey Samantalang nila. 2028 pa yun. Kita mo kalukuhan yun? Kaya nga po. Yan yung problema natin, ano? Kaya dapat yan, alisin na talaga yung Smartmatic na yan. Kaya nga. Dapat Kasi yan talagang panlaban nila, Smartmatic. Dapat pakinggan ng Comelec, tsaka yung ating, di ba, sir? Ating gobyerno. Comelec. Di ba? Paano naman papakinggan ng gobyerno, sila yun. Hindi, dapat wag na tayong pumayag. Dapat. Bakit hindi? Kasi itong mainstream media, dapat tumulong din to. Dapat magpa-survey din. Magpa-survey kayo na kung ilang percent ng mga Pilipino ang sumasang-ayon pa dyan sa machine ng yung Smartmatic na yun ng Comelec. Di po ba, sir? Ilan yung pabor at yung hindi pabor sa Smartmatic na yan ng Comelec. Dapat i-survey. Walang nagpapasurvey na ganun sa mainstream media. Dapat sila nga nagsusurvey, di ba, sir? Paano kasing opposition hindi nagkakaisa? Wala na mumuno sa opposition. Kanya-kanya lakad. Sir, ano po yan kahit hindi ka opposition or hindi or opposition ka, yung mainstream media, kailangan magpa-survey po sila, ganyan, di ba? Ano nila yan? Hindi mo nga maasahan ng mainstream media dahil mga takot yan Pagkatapos, mga tuta pa yan. Tuta. Di. Wala na silang kwenta, parang pang entertainment na lang yung yung ating mainstream media. Ngayon, napupusalan na yung mga yan. Pang entertainment na lang sila. Medyo pumapalag ng kunti itong yung sa TV5. Ano po yun? Opo. Yun lang medyo pumapalag Yung iba wala na Wala na. Ano pa yung meaning nila, di ba? Parang pang entertainment na lang sila, di ba, sir? Yun na lang. Kasi pinagbubutihan nila ngayon. Yung magpatawa, sumayaw, kumanta, yun ang pinagbubutihan nila. Kaya yung mga kababayan natin, mas po sila, mas alam pa na yung info, yung mga information ng mga artista, pati yung mga kamag-anak ng artista, kaysa sa ating mga politiko, di ba, sa ating bansa, kung anong nangyayari sa bansa natin, mas alam pa nila yung mga buhay-buhay ng mga artista, mga kamag-anak ng artista, mas alam nila yon. Kaysa sa kung ano nangyayari sa bansa natin ngayon, di ba? Mas alam pa nila, kaya yun yung problema ng bayan natin Mahilig sa hindi para wala silang hilig kung paano pagandahin na yung Pilipinas, parang wala na silang parang ayaw na nila, di ba, sir? Parang umaayaw na sila pagdating sa bansa natin. Siguro, inaasahan na lang nila yung makalabas ng bansa, maging OFW. Di po ba, sir? Hindi nila... Kasi karamihan naman ng pangarap, yung makapunta sa ibang bansa yun na lang. Wala nilang pag-asa rito sa Pilipinas. Hindi nila... Yun nga yung problema. Yung hindi kaya nga napupunta tayo sa ibang bansa kasi dapat ayusin natin yung bansa natin, doon. Kaya nga sila nagiging OFW. Pero paglabas nila sa bansa, naghihirap yan, Ang mga Pilipino, nangangarap yan na makapag-abroad para umasinso buhay nila. Opo. Hindi yan nangangarap na dito mananatili rito para umasinso buhay nila. Dahil dito, kung dito lang sila, hindi sila aasinso. Sabagay, napapatunayan ko rin yan bakit? Kung halimbawa, kung hindi sa ibang bansa pumupunta yung mga pamilya ko, aasinso ba kami? Hindi rin. Kaya kami medyo umasinso dahil nagtatrabaho sa ibang bansa yung pamilya ko. Yung sarili ko napapatunayan ko na yun. Kung dito lang kasi sa Pilipinas,
malayo kang umasinso. Wala nang pag-asa. Wala nag-iisip. Hindi ko naman sinasabing talagang wala ng pag-asa. Maski pa paano, mayroong kunti. Pero karamihan, ang talagang pinapangarap, ang makapag-abroad para umasinso sa buhay. Madalas ko madinig yan eh. Mag-a-abroad ako para naman guminawa ang pamilya ko. Hindi yan nangangarap na magtatrabaho ako dito sa Pilipinas para umasinso kami. Wala kang madidinig ng pangarap na ganun. Isipin mo yun. Di ba? Parang ano na kasi, dyan sa atin yun, nangangarap yung mga politician, maging politician, patayan. Sa pamilya ko, napatunayan ko eh. Yung ordinaryong tao, sir, yung pangarap nila, maka-abroad na lang, no? Oo, para umasinso. Yung mga nangangarap na lang yung, hindi na para sa Pilipinas, para lang sa, yung mapasok sa, sa ating gobyerno. Wala kasing nangangarap dito walang Pilipino nangangarap na dito na lang ako sa Pilipinas para umasinso ako. Wala kang madidinig ng ganun. Karamihan na mga mayayaman lang talaga. Sariling interest lang, Yung iba naman yan, gustong pumasok sa gobyerno. Yung mayayaman lang talaga rito. Siyempre, dito sa Pilipinas, mayayaman na sila eh. Pero sir, yung ating halimbawa, gustong pumasok sa gobyerno, hindi yung pangarap para ayusin yung bansa natin eh. Para sarili nila. Sarili nila, di ba? Yun yung problema. Napupunta dyan sa ating gobyerno, yung pang sarili lang nilang interes yung gusto nila, no? Hindi yung para pagandahin yung bansa natin, Hindi, parang napapansin ko, alam natin lahat yung problema, walang solusyon. Ba't ganun? Bakit walang solusyon? Parang nililik na lang natin pa yung natin, yung ating mga sugat, parang ganun na lang. Malayo pa para magbago takbo ng gobyerno na. Alam na yung at saka walang vision, sir. Walang napapansin ko yung lang diyan, yung halimbawa nag-uusap sila sa Senado, Kongreso, yung mga pang lang, yung wala silang vision na kung paano pagandahin yung bansa natin, di ba? Mayroon naman. Sila nag-uusap-usap doon. Mayroon. Dito na si Sir Grim Reaper. May mga pusal yung mga bibig ng media natin. May natakot na siguro sila, 'di ba? Ginawa sa Rappler, ABS-CBN. Bakit nagtagumpay ba naman si Duterte sa pagpapasara niya ng ABS-CBN? Hindi rin naman. Lalo pa nga lumakas ang ABS-CBN. Maski walang prangkisa, kumikita ng gusto. Yun nga po sir. Hindi rin siya nagtagumpay doon. Bakit yung mga itong ibang media takot pa rin. Kaya nga ako sir, napapansin ko po, wala po ba kayo napapansin? Yung mga ganitong topic, wala halos ng mga vlogger nag-topic yung parang yung sa bansa nating kabuuan, yung tinatopic nila yung halimbawa titirahin yung kabila, yung DDS, di ba yun yung maraming views. Halimbawa titirahin nila yung kabila, kung ano yung sabi. Wala silang parang topic ng ganun, wala namang kikitain sila doon. Ayun pala yun wala silang kikitain doon. Yung itong mga ganito, ako nagtatopic yung Pilipinas at Japan kasi mas maganda yan sa future ng Pilipinas. Wala eh. Parang tirahan na sila ng tirahan eh. Ganito yung pink, ganito yung yellow, ganito yung DDS. Parang yun lang yung nila, di ba? Yung mga wala sa Pilipinas na para nakikita mo si Betren, sarap ng tulog kaya nga eh. Tulog na ata. Tulog na. Aso. Tsaka hilig ng ating mga kababayan yung may patawa na yan, di ba sir? Parang wala nang yung mga gusto nila, yung tirahan, yung chismis.
may lilitaw at lilitaw na ganda sa takbo ng kabuhayan sa Pilipinas. Sana nga, sir. Siguro, may lilitaw din yan. Bakit ba wala? Parang wala pa ako nakikita, sir. Parang kanya-kanya lang sila interest eh. Meron silang hidden agenda eh. Kasi pag gusto mo talagang pagandahin yung bansa mo, lalabas sa bunganga mo, ito yung problema natin, ano? Kailangan, hindi po kaya magandang ganitong solusyon. Kagaya yung sinasabi ko, matagal na nating problema yung anti-dynasty bill, tsaka yung di ba yung mga kurakot, lifestyle check, di ba? Kaya yan yung yung salin. Hindi pa rin nasusolve, wala nagsasalita tungkol doon. Observer ko sino nag-file tanging nag-file ng anti-dynasty bill sa Kongreso. Alam mo kung sino? Si Lenny. Nung umupo siyang congresswoman, yung kagad ang final niya. Umusad ba? Hindi. Ayun nga po, sir. Wala naman. Alam naman natin, lahat tayo mga Pilipino, kahit nga ako dito sa Japan, lahat dito na nga ako lumaki, pero alam natin kung bakit hindi na resolve ba yung problema. Wala bang balls yung mga Pilipino? Ayan lang, walang yung di po ba? Yun lang yung ganun mangyari sa bansa natin. Magiging joke na lang yung bansa natin. Bansa natin yung pagtatawanan. Mayroon kasi isang dyan na gustong baguhin yung sistema. Nag-iisa ka lang Sila lahat ayaw Yung mga nandoon lang yun na naupo natin sa gobyerno pero yung mga Pilipino sa buong mundo, pati dyan sa Pilipinas, hindi naman siguro ganun. Sila itanggalin na natin sila lahat. Ganun yun Diba, sir? Para lang sa kanila yung gobyerno nila. Government for their own na yun. Para sarili lang nila na yun. Diba? Kaya nga, parang nakasakay ka sa sasakyan Ang may hawak naman din bilang kung saan niya gustong dalhin, doon tayo dahil masahero lang tayo Sir, parang po kasi yan, babalik yan sa sa yung hapon na yung kasama ko dahil sa trabaho, sinabihan ako. Yung hindi ko po matanggap, yung kayo din ang may problema sa bansa nyo, kayong mga Pilipino. Yun Kaya hindi ko po matanggap po yun, sir. Kayong may responsibility. Lahat kayong mga Pilipino, mamamayan ng Pilipinas, kayo may kasalanan kung bakit nandyan nakaupo yung makurakot na yan. Diba? At saka hindi umuunlad yung bansa nyo. Hindi ba dapat gumising na tayong mga Pilipino? Pag ganyan, hindi, parang hindi ko matanggap yun, sir Di ba? Doon ka ba? Balik, paulit-ulit. Wala kailangan, yun yung gusto kong lumabas, yung ganong maglilid sa atin na yan. Walang naglilid. Yun lang yun, tatlong problema, ipasa mo, mo lang yan, iingay mo lang yan. Gawin mong slogan palagi, paulit-ulit. Pag hindi ko nagawa to, pugutan niya kong ulo. Parang ganun. 2 years. Di ba? Yung ganun tao. Tsaka, tatanggalin ko lang lahat ng mag-against dyan. Ito lang isasabi ko sa inyo. Sasabihin niya, di ba? Parang i-explain niya sa taong bayan, lahat ng umagainst dito sa bill na to, tandaan nyo, wag nyo nang iboto. Kasi lahat yung kurakot. Di ba, ang dali lang mahuli. Yun lang gagawin niya, anti-dynasty bill. Di ba, tapos yung gawing mandatory, halimbawa yung lifestyle check pag papasok sa gobyerno, lahat ng public servant. Yun lang pag may mag-against dyan, alam nyo na, sambayan ng Pilipino. Di ba? Ganun lang yun, sir, di ba? Hindi, yung pangalan niya, yung nag-try siya, at least ibig sabihin kurakot na lahat, yung mga Pilipino rin, bahala sila, yun yung gusto nila. Di ba? Pag binoto pa nila yung mga kurakot, alam na nila. Isulat, ilista yung lahat ng pangalan, di ba, sir? Nang nag-against, nang bumoto ng against dito sa bill na to. Isulat nyo lahat ng pangalan, wag nyo nang iboto yan, next, di ba?
Oh, tayong mga Pilipino ang makakaano nun, makakabago sa ating kung ginusto natin kasi ibig sabihin may mga Pilipinong gumugusto rin na kurakutin sila, ganun. 'Di ba? Okay lang sa kanila kurakutin sila. Okay lang sa kanila gawin silang alipin, parang ganun. Wala nang pag-asa yung bansa natin. Parang kayo din pumapayag, 'di ba? Okay lang sa inyo na ganyan yung bansa natin, ano? Ganyan yung mga nakaupo sa gobyerno. Oh, yan lang po yan, 'di ba, sir? Oh, ibig sabihin mga Pilipino yung may kasalanan, 'di ba, sir? Ang problema lang yung yan nga yung sa Comelec na yung Smart Magic, 'di ba, sir? Kahit ano ayaw natin basta kung ano yung napili ng Smart Magic, yun yung maboboto, 'di ba? Yun yung problema. Oh. Ano po, sir, magiging 12 na pala. ano? Tulog na ata si best friend. Oh, bukas ano po, sir? Mag-good night na ba tayo? Si best friend ayaw na sumagot eh. Ikaw, sir, ano? Sige, good night na lang. Sige, bukas na lang po. Okay. Good night po, Sir G's, sis best friend, at Sir Grim Reaper. Saka yung mga nasa baba po, good night po. Tulog na po ata eh. Maraming salamat po sa pagpunta at magandang gabi po sa inyong lahat.